من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وبين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يلوم إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saan dito yung mga taga Luzon? Pwede pakitaas ang kamay? Luzon. Itaas ang kamay ng mga taga Luzon. Ayan, taga Luzon. Saan dito yung mga taga Visayas? Gamay ready ang mga Bisaya dere. Tulo, upat. Abi na ko daghan. Mga Adam. Nasaan yung mga... Nasaan sila? Ha? Nasaan dito yung mga taga Mindanao? Oh, marami din ang mga taga Mindanao. Oh. So, tayo ay nasa lahat sa Pilipinas na ipinagbuklod sa araw ngayon ng ating tagapaglikha na pinahintulutan tayo. Sino yung hindi pa mga Muslim? Pakitaas ang kamay. Yung hindi pa mga Muslim. Ibig sabihin, yung nag-Muslim na nabago, kailan lang? Last week. Pakitaas ang kamay. Ayan. Very good. Yan yung mga nag-Muslim, di ba? Tapos, sino yung hindi pa siya Muslim ngayon, na hindi pa siya nagsaksi na ako ay naniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos? Sino yung hindi pa Muslim? I mean, Kristiyano pa siya ngayon. Ilan dito sa inyo? Dalawa? Isa? So, lahat Muslim. Alhamdulillah. 6 days. They are all Muslims. Alhamdulillahilladzi hadahumullah. As'alullah subhanahu wa ta'ala in yuthabbitahum fi hadad din. Inihiling ko sa Allah na kayo at ako ay sana ay panatilihin ng Allah dito sa kanyang relihiyon. Amen. At hindi mabago ang ating pananampalataya sa tunay na paniniwala sa nag-iisang Diyos. Na siya ang Allah, nang ibig sabihin ng Allah ay siya yung nandoon sa pinakataas-taasan. Na siya yung nag-iisa, lumikha sa atin na Diyos na dapat sambahin, hindi nanganak, hindi ipinanganak, at nararapat lang dapat sambahin dahil siya ang tunay na lumikha sa atin. Hindi dahil tayo ay sumasamba sa Kanya at tayo ay nagpabaya, ay mawawalan siya ng lakas o hindi siya magiging ganap na Panginoon. Datapwat ikaw at ako, tayong mga Muslim, ikaw na tao na nakikinig ngayon, ikaw ang tunay na nangangailangan ng kaligtasan at sumamba sa nag-iisang Diyos dahil ito ang iyong kaligtasan. Ito ang iyong tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. And I repeat, there is no success in this world. There is no sense in this world. There is no purpose in this world except to worship Allah alone. In order to be succeed in this world is to worship Allah alone. Because the reason why Allah created you is for you and for me and to all of us to worship and to please Allah subhanahu wa ta'ala. And He is the only Almighty Lord that all the prophets of Allah sent to humanity, each and every one of those prophets, they conveyed the message of Allah, and this is to warn the people to abstain from any forms of idolatries. To worship Allah alone. Lahat po ng mga propeta, wala silang mensahe maliban sa sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Dahil itong tunay na kaligtasan. Kaya bagat naman ngayon sa araw na ito, dahil kami
Alhamdulillah, ito yung mga huli na propeta na aming tinalakay. Nasaksihan mo bro, di ba? Mula kay Adam, kay Idris, kay Noh, kay Hud, kay Saleh. Sino pa? Kay Ibrahim, tapos kay Lot, Ismail, Yusuf, Yaqub, sino pa? Ishaq, Shu'aib, Zakaria, Yahya, Musa, Daud, Sulaiman, Ilyas, wa akhir al-anbiya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Before Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandoon si Isa na si Jesucristo na dati ninyong sinamba. Sino yung dating sumamba kay Jesucristo? Pakita sa kamay. Sinamba niyo na rin pala si Papa Jesus. Walang Papa, Jesus. Alhamdulillah, ginabayan kayo ng Allah sa Islam. Mga kapatid, panatilihin natin ito, ang paniniwala sa tunay na nag-isang Diyos. Ngayon, natapos na namin yung lahat ng mga propeta. Ngayon ay nandito kami sa pinakahuling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ganap ang pananampalataya natin kapag at hindi tanggap ang ating mga gawain. Pag hindi ang ating kilos, gawain, pananampalataya ay naaayon sa turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatwid, kapatid, kung ikaw ay bagong pasok sa Islam, ang dapat mong malaman at ikaw na dating Muslim o ang Muslim na ikaw na gustong magtagumpay na tagampi ng Allah ang iyong pagsamba, kailangan mong malaman ng lubusan ang tunay na ganap na mga nangyari sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nawa ang pagbati at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta na si Muhammad alayhi afdalus salatu wasalam. So ngayon, nandito na kami ngayon sa part 4 yata ito. Nakuha namin part 1, 2, and 3. Bago siya ipinanganak, nung ipinanganak siya, nung siya ay nagbibinata at siya ay nag-asawa. Ngayon, ang pang-apat na part ay ito yung naging ganap na siyang propeta. Last na ating discussion, kapatid, na Ismail, ay doon sa noong nakatanggap siya ng mga revelasyon mula sa Allah. Unang tinanggap niya na revelasyon, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, magbasa ka Muhammad sa ngalan ng iyong Panginoon. Pangalawang dumating sa kanya ng ilang buwan ay ang sinasabing ya ayyuhal mudaththir, o ikaw na siyang nakataklukbong, bumangon ka at ipahayag ang iyong Panginoon sa pagtuturo nito. At dito tayo ngayon sa pagkatapos ng 3 taon na siya ay nagturo ng Islam sa unang siya ay naging propeta ng pasikreto. Bakit? Dahil nasabi natin, sa kapanahunan na yun, hindi pwede maging lantaran sa una dahil mahina ang bilang ng mga Muslim o konti lamang sila. Pangalawa ay dahil din sa mas may mangyayaring hindi mabuti sa kanila. Ang aral dito, mga kapatid, may mga bagay na minsan hindi pwedeng dapat sabihin. Let there be known later on. May oras na pwede siyang sabihin. May oras na pwede siyang ibunyag. May oras na hindi po siya pwedeng sabihin sa oras na yun dahil pwedeng makapahamak sa'yo. May mga hikmah, katulad sa buhay natin ngayon. Pag lahat na sinabi mo, ang sekreto o anuman ang pwede mong sabihin, pwede bang sabihin? Tama ba yung tanong ko? Dapat bang sabihin ang lahat ng pwedeng sabihin? No. Tama yung Tagalog ko. Dapat bang sabihin ang lahat na dapat pwedeng sabihin? Luzon, Visayas at Mindanao. Ano ba kayo? Tama ba yung tanong? Hindi. At ang lahat ng dapat pwedeng sabihin at ibunyag, kailangan bang sabihin?
Naunsa di ay mubay. Naunsa ni siya, oy. Naunsa ra ba na, Adam? Naunsa ni mga tawan na rin. Ang katotohanan ay pwedeng ibunyag. At ang hindi makatotohanan, anong gagawin? Bawal ang kasinungalingan. Mga kapatid, maski katotohanan, pero kung ito rin ay makakapahamak sa iyo, huwag mo nang sabihin. Mapapahamak ka lang. Kapatid na Adonis. Bakit? Halimbawa, sa misis mo, totoong sasabihin mo sa kanya, pag sinabi mo yun, alam mo magagalit siya. Anong halimbawa ng ustad? Mga kaibigan mo, may mga duwaya, 3, 4 ang mga asawa niya. Ayaw niya na lagi kang sumasama sa kanila, baka ikaw ay matulad nila. Pagdating mo, oh, kumusta? Saan ka galing? Nagkape-kape kami ng mga kaibigan ko. Alhamdulillah. Sino mga kaibigan mo? Ganyan kasi ang babae. Ewan ko, bakit ganun? Lagi siyang nagtatanong. Wala. Yung mga kaibigan ko na yung wala pang asawa, yung isa lang ang asawa, ganyan. Pero, huwag mong sabihin, yung totoo na ang kasama po pala, yung mga 3, 4 2, 3 ang mga asawa nila. Nakarelate ka, kapatid na Ismail? Ha? Ako, ang sinasabi ko, reality. So nagsabi ka ng katotohanan, kapatid na Rayhan. Pero anong mangyayari? Ang resulta, mag-aaway kayo. Magtatalo kayo. Hanggang pwedeng mapunta sa walang kwento, walang silbing pangyayari na kwento na nagsabi ka ng katotohanan, pero naging resulta nito ay hindi mabuti. Ilihin ko lang, Ustad. Bawag nga mo sinunod. Hindi sa katotohanan. Oh, very good. Depende rin sa katotohanan. Kung ang katotohanan ay alam mo ang resulta niya ay makakabuti, tatanggapin ito, go. Kung alam mo ang katotohanan na ito ay mapapahamak sa iyo at sa kanila at hindi mabuti, huwag mo nang sabihin. Dahil ang Islam, ang pinoprotektahan ay ang kapakanan ng karamihan. Sabi nga sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haqq walau kana murran." Sabihin ang katotohanan maski ang masugat dito ay ang sarili mo. 'Di ba? Sabihin mo ang katotohanan maski ganito kapait, pero titignan mo ang sitwasyon. Sa isang namumuno, alam mo pag nagsabi ka sa kanya ng katotohanan, papatayin niya yung tao, papaslangin niya kahit sino. Sabi ni Propeta, dapat sabihin yung katotohanan. Doon daw sa pinakamataas na namumuno. Maski mali siya, sabihin sa kanya. Sige, sabihin mo. Anong mangyayari sa buhay mo? Kung di ka makulong, mapapahamak ka pati pamilya mo. Anong gagawin ng isang Muslim? Magsabar, magtimpi, umiling sa Allah, ya Allah, gabayan siya. At kung kaya mo sabihin na kayo lang mag-isa, pwede yun. Hindi siya mapapahamak, hindi siya mapapahiya. Ano ngayon? Kaya ang palagay nyo ngayon sa nangyayari, na ang sasabihin mo ang katotohanan, ibinubunyag lantaran dito sa kay Mita. Dito mo sinasabi kay Mita. So, samantal ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay, man satara musliman satarahullah. Ang sinong pagtakpan niya ang baho ng kanyang kapatid, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tatakpan din siya. Mga kapatid, lahat tayo may mga pagkukulang, lahat tayo may mga lihim, lahat tayo may mga kasalanan, pero ang pinakamalugod at mahal ng Allah ay nagbabalik loob sa Kanya. Ang punto natin dito ay lagi tayong manatili, natitignan natin yung hikmah at sitwasyon. Dito sa kapanahunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dumating na ang panahon na kailangan niyang ibunyag ang katotohanan. Nung una pa sikreto. Hindi niya dapat masabi na sumamba kayo sa tunay na nag-iisang Diyos, ito ang aming pananampalataya, ito ang Islam. Kasi sa oras na yun, ang mangyayari ay mapapahamak sila ang buhay nila. Kung kulang ang bilang nila, pwede silang paslagin, pwede silang patayin lahat. Kaya nga ang jihad ay hindi na ipadala sa Makkah. Doon sa Madina, after 2 years, katulad din ng pag-aayuno.
hindi pa sila inutusan ng pag-aayuno nung doon sila sa Magka. Ganon din ang Hajj. Ito yung mga sinasabing ang Islam ay gradual. Hindi pwedeng pwersahan mo ang tao. Di ba? Nag-Muslim ka na, gustong-gusto mo nang mag-Muslim. Tumanggap ka na, alam mo ng Islam, umiiyak ka na, napakamabuting buhay mo sa ito. Tumawag ka sa misis mo, sa asawa, sa mga anak mo, magulang mo. Nag-Muslim na ako, inay. Asawa ko, pag ikaw hindi ka nag-Muslim, ihiwalayan na kita, mag-asawa na ako rito, pwede ako mag-asawa ng 2, 3, 4, hindi ka sumusunod sa akin, puputulin ko na rin ang sustento niyo sa akin. Yun ba ang dapat? Hindi. Nag-Muslim ka. Kung alam mo na hindi nila tatanggapin sa una, mapapahamak ka lang, mag-aaway lang kayo, ilihim mo. Kasi it's not necessary na dapat mong sabihin. Later on, malalaman niya. Magbabago ka kasi. Dahil ang Islam ang magbabago sa'yo. Alam mo naman bro, na nag-Muslim ka, walang nagbago sa buhay mo. Wallahi, and I swear to Allah, ang kahit sino sa atin na Muslim, lalo na sa bagong pasok sa Islam, kung ikaw sa tingin mo na nag-Muslim ka at walang nabago sa buhay mo, sa pag-uugali mo, kailangan mong i-correction muli ang tunay mong pananampalataya sa Islam. Dahil kailangan magbago ka sa pananalita, sa kilos, gawa, at pag-uugali. Alam natin, may mga pag-uugali tayo na hindi mabuti. Parang hindi kayo sumayon. Lahat ba kayo mabait, matino? Ha? Are you behave? Hindi. Inshallah, okay, behave tayo. Pero totoo, alam natin sarili natin. Alhamdulillah, ang Islam ang magpapabago sa atin sa tulong ng habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sino sa mga Muslim na unang pumasok sa Islam? Sa mga kababaihan, walang una kundi ang kanyang asawa na si Khadija bintu Khuwailid. Ang aral dito, ano? Ang pinaka-aral dito, kung totoong mahal mo ang asawa mo, susuportahan mo. Kung totoo kang nagmamahal at tapat sa asawa mo, susuportahan mo doon ka kung saan siya. Hindi nagpabaya si Khadija. Hindi pa naging ganap na propeta si Muhammad. Nakuha natin nung nakaraan na nung si Propeta sallallahu alaihi wasallam natanggap niya ang unang mga berso sa Quran na magbasa ka, umuwi siya sa kanyang asawa, nangamba, natakot sa buong buhay niya, yun lang naramdaman niya at nakita niya yung hindi pa niya naranasan sa buhay niya, nanlamig siya at natakot siya, nangamba ang kanyang asawa. Anong tinawag doon? Samrano nagyakos. Ha? Anong tawag doon? Yakap. Yakap. Masya Allah. Nung mayakap, ya Muhammad, huwag ka mag-alala. Hindi ka pababayaan ng iyong tagapaglikha. Pinakamabuting tao na nakilala ko ay ang katulad mo. Tumutulong sa kahit sinong mahirap at nagbibigkis sa ugnayan ng magkakamag-anak. Nag-aayos sa anumang mga hindi pinagkakaunawaan ng mga tao. Pinakamabuti sa kanyang mga bisita. Pinakamabuting tao, wala yan kundi iyan ay mabuti sa iyo. Kumalma si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sumuport ang kanyang asawa. Pangalawa, sa mga kabataan ay si Ali bin Abi Talib. Pinsang buo ni Propeta Muhammad na nasa murang edad, na wala pa sa 8 gulang, siya ang tumanggap sa mga wala pa sa 8 gulang na tumanggap sa Islam. Pinaniwalaan agad si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din si Harith o si Zaid bin Harith, na isang riwaya na siya ay lumaki kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ni Zaid bin Harith, ang pinakatunay na matalik niyang mahal na kaibigan na si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Itong mga ito,
sila yung mga unang pumasok sa Islam. Sumasamba sila o nagpupuri-puri sila sa Allah dahil wala pa yung pag-uutos doon sa oras ng pagsasala kung papaano, hindi pa dumating kasi bago pa lang dito ang Islam, pasikreto ang anuman ang kanilang ginagawa sa kanilang pagsamba dahil kung malalaman ito ng mga tao, lubusan na sila ay dihamak na hindi sila magtatagumpay. Dumaan ang panahon, after ng 3 years, lumaganap na ang Islam. Nalaman na ang ginagawa ng mga Muslim. Nagdarasal na si Propeta sallallahu alaihi wasallam 10 ng mga kanyang mga kasamaan hanggat dumating sa kanya ang ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa li rabbika fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Muhammad, bumangon ka na ikaw ay nagkukumot o nagtataklog at taglukbong at iparating mo ang mensahe ng iyong Panginoon at magbigay ng babala. Bro, kapatid, sa Islam, ang Muslim, kung bakit namin gusto na kayo ay maging Muslim nung kayo ay mga Kristiyano pa, ay dahil ito ang pinakamabuting gawain ng tao dito sa sanlibutan. Walang pinakamabuting gawain dito sa sanlibutan. Oo, kailangan natin mabuhay, kailangan natin maghanap buhay, kailangan natin ito ganyan, pero alamin mo na ang pagpaparating ng katotohanan at pag-aanyaya sa pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos, and this is the form of da'wah to convey the message of Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Walang pinakamabuting salita na binitiwan ng tao dito sa sanlibutan maliban na magparating, mag-anyaya sa tao na sumamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Alamin nyo ang Islam. Ito ang tunay na kaligtasan. Tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa araw ng paghukom. Maniwala ka, kung hindi, importante, we convey the message. It's up to you. You are old enough. Tigulang na ka. Ambot sa imong kinabuhi. Maniwala ka sa hindi. Pero ang dapat sa isang Muslim na nangangaral ay mangaral ng malumanay. Na-experience nyo, kapatid, kung paano tayo magtawa sa mga syarika. Bro, assalamualaikum. Nakita kanila para sila nakakita ng mga pulis na sundalo o anong mga rebelde. Ngayon na naman, magsasabi sila ng ano. Hindi ba tayo nasasaktan? Wala yung sakit. Tao ka. Wala kang sasabihin sa kanila, kundi sabihin sa kanilang Islam. Pero, tinatalikuran ka. Ang hirap, ang mga pinagdadaanan natin o napapahiya tayo, isipin mo wala sa kalingkingan ng hirap na dinanas ni Propeta Muhammad na pinakamamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa sansinakpan na ito, na walang kalingkingan ng hirap at hiya at pagtaboy ng mga tao sa kanya sa pinagdadaanan ng kahit sino man sa atin ngayon na sila ang nagturo ng Islam. There is no comparison. Sinong nakaranas sa inyo na si Propeta sallallahu alaihi wasallam na siya ay nagpapatera pa, tinapunan ng kanyang likod ng mga lamang loob ng hayop. Itinakwil siya, pinarusahan sila, si Bilal ibn Rabah na alipin ni Umay bin Khalaf. Ibinenta at binili ni Abu Bakar Siddiq o si Uthman. Ano nangyari kung paano sila pinahirapan? Ang pamilya ni Yasir, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Mga kapatid, wala sa hirap, wala ang kanilang pinagdaanan. Kaya sa loob ng 3 taon ng hirap na pinagdaanan ng mga Muslim noong sila ay nandoon pa sa Makkah, mula sa kaharasan ng mga Quraysh, ng mga musyrikin na kamag-anak mismo ni Propeta Muhammad. Kanyang mga kalipi, kasamahan at katribo, nagpahirap kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dumating ang pagkakataon na walang magawa si Propeta maliban kundi ipalaganap ang katotohanan at sabihin sa mga tao. Hindi na mapigilan, dumarami na ang mga Muslim. Pumasok na sina Ali bin Abi Talib, si Abu Bakar, si Uthman,
hanggat dumating na rin si Omar o bago pa dumating si Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sa kanyang pagpasok sa Islam, ang mga tao na ayaw tumanggap ng katotohanan, ang kanilang puso maiitim na ayaw makinig ng katotohanan. Ayaw ng Islam. Sabi nila, wala na tayong magawa, kundi pigilan na natin ito si propeta. O si Muhammad na sinasabi nilang propeta. So they made a plot. How did they do? They gathered together. Hindi natin, hanggat bago pa yung mga kapatid, bago nila paslangin si propeta sallallahu alaihi wasallam, kasi pinagtangkaan na ang buhay niya na siya ay paslangin, nagtipon-tipon sila, sabi nila, gawin natin, kausapin natin si Muhammad. Sabihin natin sa kanya na tumigil na siya sa pagdadawa. Huwag na siyang magpalaganap. Huwag na siyang magsabi sa mga tao. Anong gusto niya? Bigyan natin siya ng pera, mag-iipon tayo ng lahat ng ating mga yaman, kayamanan, ibigay kay propeta o kay Muhammad para maging mayaman siya sa sinong pinakamayaman dito sa magkasya. Itigil lang niya ang dawa. Anong gusto niya? Babae? Piliin niya ang sinong pinakamagandang babae dito sa mga Quraysh, ibigay natin, ipang-asawa sa kanya. Kapangyarihan, kung ano yung karapatan niya, lahat ibigay natin sa kanya. Huwag lang siyang magpalaganap ng Islam. Allahu Akbar. Bro, anong aral doon? Palagay niyo. Aral. Ang aral, ang mga tao na ayaw sa Islam, dito sa kanilang puso, nandyan pa rin yung what do you call that? Pagka-inggit o pagka-puot sa mga Muslim. Ang sino mang nakikinig ngayon, Kristiyano ka man o Hudyo o tumatambal sa Allah at naiinis sa mga Muslim, wallahi, tignan natin ang puso natin. Dahil may sakit ang puso mo. Alamin mo muna, tuklasin mo muna ano ang Islam bago mo husgahan ang tao at ang mga Muslim. Bago ka magsalita sa isang tao, tignan mo, alamin mo ano siya bago ka magsalita ng lahat. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi yung sa kanila para pigilan niya, hindi pa rin mapigil dahil ito ay mula sa kanyang Panginoon. Ang katuruan sa tunay na paniniwala sa tunay na isang Diyos. Sabi nila, hindi kakayanin, kausapin natin ang kanyang tsuyin. Sinong kanyang tsuyin? Si? Abu Talib. Nag-alaga sa kanya, nag-aruga sa kanya, kinikilala, tanyag at kinatatakuntan din ng mga Quraysh, ng mga katribo nila. Abu Talib. Kailangan mo pigilan ng iyong pamangkin. Sobrang itong ginagawa niya sa atin. Titigilan na natin ang lahat ng mga pero parang sakit ng ulo namin. Samranaw na walu adil ma inibala siya kini ka dito nga utak kami sa hindi ka panulong siya ko agama. Ayaw namin makinig. So, sabihan mo siya. Dahil kung di, baka hindi kami makapagpigil. Kinausap ni Abu Talib si Muhammad. O Muhammad, mahal kong pamangkin. Itong sabi ng mga Quraysh, ng ating mga katribo, ng ating mga kamag-anak. Tumigil ka na magpalaganap ng Islam. Anong gusto mo ibibigay sa'yo? Allahu Akbar, look at this. Anong sinabi ni Propeta? Kung ang aking kanang kamay ilalagay dito ang araw, sa kaliwa ay ang buwan, para itigil ang dakwa, pagpapalaganap, kailanman ay walang makakahadlang. Itutuloy ko pa rin ang pagdadawa sa maayos na paraan, na walang karahasan, na malumanay at mabuting pagdadawa. Tanggapin nila o hindi, ang sa akin ay ipalaganap.
suntok sa buwan. Ano ang gusto nila? Hindi ko tatanggapin yan. Sobra na itong si Muhammad. Ayaw na sa atin makinig. Ito ang gawin natin. Ya Muhammad, bakit hindi ganito na lang ang gawin natin? 1 taon, magmumuslim kami. Naniniwala kami sa iyo. Sige, subukan namin ang Islam. Pagkatapos ng 1 taon, pumasok ka sa relihiyon namin. Anong paniniwala namin? So, timbangin natin, saan ang mabuti doon, saan mo yung nararamdaman mo ng mas mabuti. So, yun ang tama. Muslim kami ngayon, 1 taon, ay babalik ulit sa dating kung anong nakagisnan namin sa ating mga ninuno. Sa pagsamba kay Laat, kay Uzza, sa lahat ng mga ninuno natin na pinaniniwala nila. Anong sinabi ni Propeta? وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. The Prophet ﷺ cannot utter any word except from the guidance and revelation from Allah. Magsasabi siya ng salita niya? Wala. Mag-aantay siya sa revelasyon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkukumand sa kanya. Ya Muhammad, sabihin sa mga Quraysh na nagsabi sa iyo na 1 taon maniniwala sa Islam, 1 taon magbabaliktad sila. Ikaw ang papipiliin nila, sila ang mamimili sa kung anong gusto nila. Sabihin sa kanila, Qul ya ayyuhal kafirun, la ta'budu ma ta'bud. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala ta'buduna ma'a'bud. Walakum dinakum waliyadin. Walang sapilitan. There is no compulsion in religion. O kayo na mga hindi mananampalataya na nagsasabi na 1 taon maniwala ngayon, 1 taon hindi kayo maniniwala. Ang sabi ng aking Panginoon, para sa inyo to sa lahat. O kayo na mga hindi naniniwala, kailanman hindi ako sasamba sa kung anong gusto niyo. Kayo rin, hindi sasamba sa kung anong sinasamba ko. At ganun din, vice versa, walang persaan. Lakum dinukum waliyadin, anong pinapaniwalaan nyo, nasa sa inyo. Walang sapilitan, pero huwag kaming pigilan sa pagpalaganap sa Islam. Dahil tayong mga tao na Muslim, lilikha dito sa mundo ay para sambahin ng tunay na nag-iisang Diyos. Gumawa ng kabutihan. Anong saysay ng buhay mo na nalikha, na nandito sa mundo, iba ang sinasamba mo. Hindi mo ginawa kung ano ang dapat mong gawin. Kung anong dapat pakinabangan o anong pagiging pakikinabang mo dito sa mundo ito. Allah, mga kapatid, kung pwede natin sabihin, ang tao na hindi sumasamba sa tunay na nag-iisang Diyos, walang pakinabang sa sarili niya. Maaaring pinakinabangan ng tao sa mga talino, ginawa niya, tulong sa kanya. Pero siya mismo ang sarili niya, hindi niya napakinabangan ng kanyang sarili. Ang oras niya ay sinayang niya, ang biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya, ang kanyang pag-iisip, patamang pag-iisip, ang mata, ang tenga, lahat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. May mga puso na hindi nakakaramdam, hindi nakakaunawa, hindi nakakabasa. Wala, patay ang kanilang mga puso. Patuloy si Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pakikibaka, sa pagpapalaganap sa Islam, sa pagtuturo sa Islam. Lantaran man ito o ito ay patago, hanggang dumating sa kanya ang pagkakataon na siya ay sobrang nahirapan dahil dumating ang taon na sinatawag na Amul Huzun. Ma'ana Amul Huzun? Ang taon ng kapighatian. Lungkot at lumbay, depression in the whole year. Bakit na-depress si Propeta? O bakit nalungkot ng lubusan? Sa taon na nagkasabay na namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa na si Khadija, na very supportive sa kanya, nagbibigay ng aruga, linga sa kanya, pagkatapos sumunod ang kanyang tiyuhin na si Abu Talib. Na tunay na hindi nga niya tatay, pero sobra pa sa kanyang, siya ang naging tatay niya na ibinigay lahat kay Propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsuporta sa kanya. Nung namatay sila, anong nangyari? Dumating na rin ang pagkakataon na si Propeta sallallahu alaihi wasallam kinutya siya ni Jamil.
asawa ni Abu Lahab, na sinabi, yang si Muhammad na yan, na sinasabi na siya ay propeta, mapagkunwari, mapadlin lang, impostor, sinungaling, siraulo, buang, dili tinuod, peki, lahat ang salita. Sige, sabihin nyo. Bakit? Wala man dumarating sa kanya na wahi. Kasi sa totoo lang, 4 na buwan o 6 na buwan o ilang buwan, walang dumating na revelasyon kay Muhammad. Napabalita si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nagkasakit si Propeta sallallahu alaihi wasallam, nalungkot ng lubusan. Anong nangyari? Pinabayaan ba siya ng Allah? Pagsubok kasi ang mundo. Nawala ang pinakamamahal mo sa buhay, asawa mo at ang tiyuhin mo. Hindi ka pinapakinggan ng mga tao mo. Ayaw nila makinig sa iyo ng Islam. Pinaparusahan ng mga kaibigan at mga kamag-anak mo. Walang nakikinig sa kanila. Ngayon, hindi pa sa'yo dumating ang revelasyon. Titigil ka na ba sa pagdadawa? Ikaw na ba isusuko? Ang buhay, walang suko. Abang buhay ka pa bro, makilaban ka. Pag namatay ka na yun, wala nang pag-asa. Tiway na, dito na ka sa libingan. Bumaba ang talata sa isang buong talata sa Quran o kabanata. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Sino yung mga nalulumbay? Itaas ang kamay. Alhamdulillah. Nalulumbay ka bro. Hindi mo sa akin senior. Inshallah. Sino yung mga nalulungkot? Sino yung may mga problema? Sino yung mga pinagdadaan? Maari ako kasama ninyo. Ikaw, kahit sino sa akin. Ikaw na nanonood. Anong sinabi ng Allah? Para ito sa kanyang pinakamamahal na propeta. Para sa inyo ito ng mga kamusliman. Wadduha. Mamana wadduha. Sumumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbigay ng bagong sikat na pag-asa sa pagbukang liwayway. Bakit nagsimula doon? Bakit hindi nagsimula sa gabi? Nalulungkot ka, Muhammad? Wadduha, sa liwanag na ito. Wal-layli idha saja, sa paggabi na pagkadilim ng gabi. Dahil ito ang buhay. May liwanag, may dilim, may araw, walang araw. Sikat ng araw, wala. Yan, hindi yan, walang permanente bay. Nagbabago ang lahat. Walayli, sa pagkadilim ng gabi. Ano sinabi ng Allah kay Propeta? Wadduha, walayli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya Muhammad, huwag kang maniwala sa mga tao na nagsasabi na pinabayaan ka ng iyong Panginoon. Na sinasabing impostor ka. Sinasabing ito, ganito ka. Hindi ka pinabayaan ng Allah. O kayo na dumadaan ng maraming problema at pagsubok. Ano man na hindi pa dumating sa inyo na inaantay nyo. Don't lose hope. Buhay ka pa. Bukas, sisikat din ang araw. Ba't ka nalulungkot? Ya Muhammad, sa lungkot mo na yan, hindi ka pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang anumang lungkot na hirap na mga hinagpis na pinagdadaanan mo dito sa mundo. Wal akhiratu khairul laka minal ula, ang araw ng paghukom, ang paraiso ng Allah na igagawad niya sa mga taong matiis at matimpi na nagtiniis niya ang lahat ng mga pahirap dito sa mundo. Yun ang pinakamabuting buhay na walang hanggan. Kasiyahan na walang hinto. Kaligayahan na walang putol. Dito sa mundo, maligaya, 1 oras. After 1 hour, problema na naman. Galit. Wala. Doon tuloy-tuloy ang ligaya. Dahil nandoon si ligaya. Ya Allah, adkhilna al-jannata kabal abrar. Allahumma amin. Kulo amin. Sa panahon
na si Propeta sallallahu alaihi wasallam, bumaba sa kanya itong talatang ito, lumakas. Ya Allah, tao lang ako. Aking Panginoon, patawad. Oo, nalumbay ako, nalungkot ako, namatay ang mga asawa, namatay ang asawa ko, tiyuhin ko. Hindi ako pinapakinggan ng mga tao, tinabuyan nila ako, pinapahirapan nila ako, lahat sinabi sa akin ng lahat ng anumang mga hindi matanggap-tanggap ng mga salita. Ya Allah, tao lang. Ya Muhammad, hindi ba ikaw ay galing sa wala? Hindi ba ikaw ay ulila? Na ikaw ay nagtagumpay, na ikaw ay naging mayaman, nung ikaw ay naging asawa mo si Khadija? Hindi ba ikaw ay dati na walang alam, walang ligaw ka pa, hindi mo pa alam kung ano ang Islam, pero ngayon ay fahada, binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay. Kapatid, ikaw na nag-Muslim, tandaan mo, ang tunay na yaman mo, tunay na lakas mo, tunay na pagmamahal mo sa sarili mo at senyales na mahal ka ng Allah ay sa gabay niya sa iyo sa Islam. Hindi lahat ng tao ay ginagabayan ng Allah. Ikaw na marunong na tawsub, na nagdarasal ng 5 beses isang araw, dumadayo sa mga katulad ditong pagtitipon ng pag-aaral sa Islam, mahal ka ng Allah dahil ikaw ay binigyan niya ng tawfiq na kakayahan na makarating sa mga ganitong pagtitipon. Ilang mga tao na hindi nagdarasal, ilang mga tao na may pagkakataon na dumayo sa mga ganitong pagtitipon, pariwara, baliwala, mas gusto nila makabundong bagay. Alalahanin niyo mga kapatid, wallahi ang sino mang mangibabaw sa kanyang buhay ang pagmamahal sa mundong ito na palamuti lahat, material, kawawa ka. Maawa ka sa sarili mo. Dahil ang tunay na buhay at ang tunay na layunin natin dito sa mundo ay buhay sa akhirah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya Muhammad, ang araw na kabilang buhay, ang araw ng paghukom, na siyang magugustuhan mo, na mas ibibigay namin sa iyo, ito ang paraiso, lahat na nandoon, yan ang pinakamabuti sa iyo kaysa sa anuman ang nandito dito sa mundo ito. Laking pabayan natin, salatul fajr rak'atan khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rak'an na sunna sa fajr, mas matimbang yun sa Allah kaysa sa mundong ito. Pero ang mundong ito, sige pa rin tayo na nakikipagpaligsahan, nakikipag-unahan sa lahat. Ikaw ay isang ulila, ikaw ay hindi nagabayan, ikaw ay ito ganito, ya Muhammad, baliwalain mo yan lahat, lilipas din yan, mas mahal ka ng Allah. At dito rin sa mga Muslim, huwag kayong magkait ng habag at awa sa mga ulila na mga bata. At yung mga namamalimos na humihingi, huwag niyo silang talikuran na kayo ay parang naiinis o parang kayo ay nagkakapuot ng galit sa kanila. Pasalamat ka bro, at ikaw ay hindi kasama doon sa humihingi. Mayroon ka. Alhamdulillah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ya Muhammad, anuman ang dumating sa iyo ng mga biyaya ng iyong Panginoon, sabihin ito, ibunyag sa mga tao. Ya Muhammad, ikaw na Muslim na marunong magbasa ng Quran, maganda ang boses mo, sabihin mo. Ikaw na Muslim na marunong magdakwa, iparangal mo, isabihin mo, magturo ka sa Islam. Anong mga biyaya, lakas, talino, ibinigay sa iyo ng Allah, sabihin mo yan na walang pagmamayabang at paghahambog, datapwat para lang kilalanin mo ang mga biyaya ng Allah, na para lalo kang nagpapasalamat sa Kanya dahil mahal ng Allah ang sino man sa Kanyang mga alipin na anumang biyaya na ipinagkaloob sa Kanya ng Allah ay ipinapakita niya ito. At ang bawal ay ang magmalaki, magmataas, magmayabang kung anong biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah. Dahil ang sino mang magmataas, magmayabang, o ituring niya ang sarili niya na mas higit siya sa iba, ibababa siya ng Allah. Ang sino mang magpakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, itataas ng Allah ang kanyang antas. Yan ang Islam, mga kapatid. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, wala sa kalingkingan na pinagdadaanan ng anumang pinagdadaanan natin ngayon sa pinagdaanan niya. Tuluyang laban, nakibaka, dumating sa kanya ang oras na kung saan sila ay lilipat na.
Nasabi natin last week. Tama. Unang migration, pumunta sila sa inutusan niya yung kanyang mga, isa sa kanyang mga anak, si Ruqayya, nung buhay pa, at sila ay pumunta sa Ethiopia. Pumunta sila sa Habasha. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, 10 ng mga kasama niyang mga Muslim, dumating ang pagkakataon na ilang taon na sila ay nagkaroon ng boycott sa mga Muslim. Ano yung boycott sa Tagalog? Rally? Hindi rally. Dilibay. Nung siya, rally na niya siya. Mahirap. Siguro kung nasa Manila ka, magrarally ka. Makikita ka dun sa Mindiola. Bro, sa Islam, ang rally, ang protesta, kung pwedeng iwasan dahil ito'y bawal. Huwag tayo lumabas sa kung sino yung namumuno. Magtimpi at magsabar sa kung sino namumuno. Dahil lahat naman tayo may paglilite sa araw ng paghukom. Ang hindi ay at hindi mabuti sa Islam ay ikaw ay magkaroon ng chaos or ano ba tawag mo sa Tagalog? Yung destabilization. Tama ba yun? Destabilization? Yun, di ba? So, anong sinasabi ko kanina, Adonis? Boycott. Anong boycott sa Tagalog? Sinong may alam? Taas ang kamay. May ibibigay kaming tsokolate na pambatang tsokolate. Lalo kang mabata niya pag kinain mo. Mayroon pa kaming mani doon. Mashallah. Totoong mani na may halong... Ano daw sa Tagalog? Ang boycott. Pagbabawal. Halimbawa, i-boycott mo yung mga produkto ng Israel, huwag kang pumili ng produkto ng Israel, bawal kang pumili. Bakit masarap ang bawal? Farid. Pagbabawal ba? O paghihigpit? Yun, boycott paghihigpit. Di ba? Sanction. That is English, man. Sanction. I'm asking about the Tagalog word. O sige, Bisaya na lang ba? Sige, unsa nyo sa Bisaya. Adam, pag hindi mo nasabihan na Bisaya, diligid ka Bisaya. Ikaw ay isang mapagkunwaring Bisaya. Lumaki ka lang, naturingan ka lang sa Davao. Boycott. Pagbaban. English din yun, bro. Nahaluan tayo. Sige lang. Alam mo, problema yan. Ano pa yung oras natin dyan? Okay, boycott. Pagpipigil, pagpapahirap na hindi kikilalanin ang mga Muslim. Puputulin ang ugnayan sa kanila. Anong ugnayan? Pangangalakal. Anong ugnayan? Pag-aasawa. Anong ugnayan? Pagbigkis ng kamag-anak. Allahu Akbar. Muslim ka? Pinsan kita? Sabi namin ng aming mga Quraysh, walang ugnayan sa inyo. Bibili kami, may pera kami. Para lang makakain kami. Bisag dagan imong kwarta, class. Hindi ka namin bibentahan. Mamatay kayo sa gutom. Nagmamahalan tayo. Sobra pa kay Romeo and Juliet. Magpakasal tayo. Huwag kayong magpakasal sa mga Muslim. Pahirap na matindi ang nangyari sa buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, 10 ng kanyang kasamaang mga Muslim na nagpalaganap sa Islam sa oras nang nandoon sila sa Makkah. Pagkatapos nito, mga kapatid, ano naging resulta? Ang buhay natin dito sa mundo, tandaan nyo, pagkatapos ng hirap, may ginhawa. Baanapis sila na ba di rabus sa rinaw? So, pagingadaran tang na magawas sa marasay. Kabaanapis sila na ba di rabus sa rinaw? In every grief, there is relief. Inna ma'al usri yusra. 2 beses sinabi ng Allah,
Katotohanan, lahat ng pahirap, pagkatapos nito ay ginhawang napakarami. Ang lahat ng pahirap, ginhawa. Mundo, pahirap. Walang kasiyahan dito sa mundo. Ang kasiyahan dito sa mundo, peking kasiyahan. Hindi totoong kasiyahan. Pansamantalang kasiyahan. Pansamantalang ligaya. Pansamantalang sarap. Lahat pansamantala. Kasi ang mundo, samantala lahat. Ang totoong tunay na buhay ay ang araw ng paghukom. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kapatid na ikaw na nag-Muslim, wallahi napakalaking biyaya ito sa iyo sa pagpasok mo ngayon sa Islam. Sino yung hindi pa Muslim dyan? Itaas ang kamay. Masya Allah bro. Tiga saan ka sa atin? Bicol po. Bicol. Uy, Masya Allah, masarap ang Bicol Express. Bro, handa kang mag-Muslim? Tunay na kaligtasan, paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos, sinamba ng lahat ng mga propeta, ang Allah subhanahu wa ta'ala, tagumpay dito sa mundo, lalo-lalo na sa araw ng paghukom. Magsaksi ka lang na walang tunay na Diyos na mag-isa, maliban sa Allah, si Propeta Muhammad, sugo ng Allah, at sugo ng Allah sa Iso Kristo, Muslim ka na, pag ikaw ay pumasok sa Islam, lahat ng mga kasalanan mo, patatawarin ng Allah. Gusto mo ng kaligtasan, kapatid? Ha? Gusto mo mag-Muslim? Magsaksi. Sino pa yung kasama dyan na hindi pa Muslim? Ikaw din, bro. Muslim ka na ba? Uy, lagay ka na dito. Sino pa? Yung kasama niya. Kapatid natin sa Bicol, ang daming mga taga-Bicolano na bumasok na sa Islam. Ilang buwan ka na rito sa Islam? Amin dito sa Riyadh. 5 months. Okay, bro. Wallahi, mashallah. May dumating 1, 2, 3 linggo, 1 month, pumasok na sa Islam. Dahil pag ikaw ay pumasok sa Islam, wallahi mararamdaman mo ang tunay na tamis ng pananampalataya. Ang tunay na purpose natin dito sa mundo. Bismillah. Muslim ka bro, pagsaksi. Ha? Adi ka bro, pagsaksi sa tunay na nag-isang Diyos, kaligtasan. Bismillah. Bro, anong pangalan mo? Rolly. Alam mo, Rolly, ang tawag nila sa akin nung ako, Amrola Rolly. Kaya nickname ko din Rolly. Sim-sim, sawa-sawa. Katulad mo. Yung minsan hindi nila ma-pronounce yung Amrola, ginagawa na Ambrola, Ambrosio, Umbrella, Arinola na lang daw. Bro, kapatid, bismillah. Pagsaksi sa tunay na isang Diyos. Kaligtasan mo to. Rolly. Yalla, taal. Halika. Masya Allah. Takbir! Allahu Akbar, kapatid na Rolly, mahal ka ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsaksi sa tunay na nag-iisang Diyos. Gabayan ka ng Allah, katulad mo to. Kasama mo yan sa mga kumpanya? Bro? Dalawa po kasama ko sa company. Sino yung kasama mo sa kumpanya? Sino? Si kapatid na, sino? Mikael? Ano ba pangalan mo? Jamil. Oh, Jamil. Si Jamil, sino pa? Yung naka-white. White. Anong pangalan niya? Kasama mo, hindi mo kilala. Sini. Yeah. Oh, Sini. Mashallah. Sini, kumusta, Sini? Muslim ka na, bro? Okay, bro. Ang pagmumuslim, paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos. Pagsaksi sa nag-iisang Diyos. Ang tanging yaman at kaligtasan. Magsaksi ka lang na ang Diyos, ang nag-iisa ang Allah, si Propeta Muhammad, sugo ng Allah. Okay, bro? Shahada, yung sinasabing shahada, pagtistigo sa tunay na nag-isang Diyos. Rolly? Okay. Yes? Mag-decide muna. Mag-isip muna po. Masya Allah. Huwag natin pilitin. Anong sasabihin mo? Mag-iisip muna po. Mag-iisip. Ano ngayon ang naisip mo? Wala po. Ayos naman. Tsaka nakikinig po ako sa Turo ng Islam. Tsaka wala naman po doon yung sabi na anong religion mo. Basta ako yung paniniwala mo. Doon rin. Okay, good. Very good. Siyempre, sa Islam, mga kapatid, walang sapilitan. There is no compulsion in religion. Ngayon, pinapaniwalaan mo ba na si Jesucristo ay Diyos o propeta? Para sa akin po,
Sa gano'n, ang idea ko lang doon, ano yun, paulimban siya. Okay, very good. Sige lang. Discussion. Matter of discussion. Si Hesus Kristo ay siya ay tao. Yes. Diyos siya o tao? Tao. Tao. Hindi siya Diyos. Hindi. Okay, nandiyan na tayo. Hindi siya Diyos. Kung hindi siya Diyos, sinong Diyos? All of God's po. All? All of God's. All of God's. Yes. For example, like All of God's. Maraming Diyos. yes po. Maraming Diyos. Yes. Same like Allah. Yeah. Okay. Or Si Allah nag-iisa. Wala siyang kasama. Wala siyang partner. Walang anak. Walang magulang. Oh. yan na. Tapos, alam mo, malapit ka ng mag-Muslim eh. Parang, tanggalin mo yan dyan yung ano. Natatakot ka ba sa asawa mo, pamilya mo, ano? Ha? Hindi naman po. So bakit kayo mo tanggapin yun ng katotohanan? Mamaya, sasabihin mo, mag-iisip muna ako bukas sa isang araw. Alam ko, hindi kita pipilitin. Pero matter of discussion lang ito, bro. Para at least maliwanagan mo ba? Ngayon, tanggap mo na si Hesus Kristo, hindi Diyos. Ako. Walang pagkalinlangan. Wala po. Very good. Dati, sinamba mo siya. Dati po. Ngayon, hindi mo na sinasamba. Hindi naman po. Tsaka, Hindi mo siya sasambahin ngayon. hindi ko na po yan sinasama po. Okay. Kasi- So, ngayon, kung hindi mo sinasamba si Hesus Kristo na dating Diyos na kinikilala mo, sino yung dapat mong sambahin ngayon? Isa lang. Sino yun? Nakakaano ko time dito sa Islam, this Allah. Oh, si Allah. So, Muslim ka na. O, so di magsaksi ka lang. Anong problema sa iyo, bay? Nung sanin ng mga taga-Bicoloy. Pakainin mo ito ng Bicol Express. Ha? O, naniniwala ka na ang Diyos si Allah. Ay, po. Okay. Naniniwala po. Takbir. Anong kulang ngayon na ayaw mo magsaksi? Mahirap ba sa'yo na magsabi ng ako'y naniniwala na nag-isang Diyos si Allah at si Propeta Muhammad sugo ng Allah, si Hesus Kristo sugo ng Allah? Muslim ka na nun? Saan ka natatakot? Para po sa akin, Alam mo ikaw, Rolly, magka-parehas tayo ng nickname. Sayang, bro. Sa totoo lang. Bukas, alam mo bang mabubuhay ka pa? Hindi ko po alam. Okay, very good. Halimbawa, dumating na sa'yo ngayon, ang isang ginto, ibibigay sa'yo, ni-refuse mo, hindi mo kinuha, ibinigay sa iba. Pag uwi mo, sabi mo, balikan ko bukas. Hindi mo na balikan kasi nawala na sa'yo yun. Diba? Bro, Rolly, wala, ito lang isipin mo. Pag naniwala ka sa nag-isang Diyos, na siya ang Allah, na sinabi ni Hesus Kristo sa Quran, sa Biblia ganun din. Ang sabi ni Hesus Kristo sa Quran, sabi ng Allah, Ya Bani Israel, a'budullah Rabbi wa Rabbukum. Innahu may yushrik billah, faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ano ibig sabihin nun? O ikaw na kayo ng mga angkan ni Israel. Sabi ni Hesus Kristo, sambahin ng Allah ang nag-iisang Diyos na Diyos ko at Diyos ninyo. Ang sino mang hindi maniwala sa Kanya, siya sa araw ng paghukom ay kabilang doon sa mga talunan at doon sa nagliliyab na apoy ang kanyang hantungan. Gusto mo ba, bro, na nandito ka na sa katotohanan tapos lilihis ka pa at hindi mo tatanggapin? Yeah, pag naka-decide na po ako. Kasi need muna natin ng kailangan natin pag-isipan muna. Okay lang. Sige lang, bro. Kasi wala naman po. Pag nag-decide ka na, Yes po. sabihin mo lang doon kay Jamil. Ha? Yes. At para dito sa center, pwede ka rito mag-Muslim, ha? Anytime. Gabayan ka ng Allah at Allahumma amin. Takbir! Okay lang, bro. At ang Islam, dito natin makikita na relihiyon na walang sapilitan. Ang sa atin lang, maniwala ang tao, hindi, nasa kanila yon, di ba? Minsan may mga ganyan, hindi pa muna, pero pagdating sa bahay, doon siya nagkakaroon ng, pagmahal ka talaga ng Allah, walay gagabayan ka niya. Kasi hindi ang gabay, hindi sa tao, hindi sa magulang kaibigan, nasa Allah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Sino ang gustong bigyan ng Allah ng gabay? Gagabayan sa Islam. Inshallah, ito natapos na natin ang tungkol kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang mga sakripisyo na dinaanan nila sa Makkah, ang lahat ng patungkol sa nangyari sa Makkah, ang mga nag-Muslim at hindi mga nag-Muslim,
Ano ang susunod na yugto ay ang kanilang paglisan sa Makkah na pumunta sila sa Madina Al-Munawwarah. Yan ang tutungayan natin sa susunod na linggo. O baka sa susunod na linggo may umrah. Bumari, hindi tayo makarating rito. May umrah sa darating pa na susunod na linggo. Jazakumullahu khairan, kataballahu ajrakum, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.